Nasa kanila ng lahat ng kayamanan. Pero ganun pa rin ang nangyari sa kanila. So yan parang plano mo? Wala na siyang anak. Mahirap mawala ng isang anak. I'm bored, but free to socialize. By the way, Daryl, Lucia needs company. Paano nagawang patirahin dito ang dahilan ng pagkawala ni Therese? Ha? Ano? Clarissa was here the night Therese died. Naghihintay na sila nanay kung kailan kami makakalipat. Naka-impake na kasi sila. Yes. Yeah. 1, 2, 3. Akala ko nagkaintindihan na tayo. Nalalayuan mo na si Nancy. Alam mo, naiintindihan ko yung nasa isip mo eh. Hindi mo nakuha si Clarissa, kaya ngayon yung kapatid naman niya, para mapalapit ka pa rin dito. Maawa ka naman kay Nancy. Dati po, sinubukan ko po naman na lumayo sa mga anak niyo eh. Pasensya na ho, galing natin pabayaan niyo ho akong pakita na seryoso kay Nancy ngayon. Dahil siya si Nancy at hindi si Clarissa. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Sana hindi pa rin si Clarissa ang nasa puso mo. Ang kaso, James... Aling Nati, kahit ano pong sabihin niyo sa akin ngayon, kahit anong pagbawal ang gawin niyo sa akin ngayon, wala pong pipigil sa akin sa panligaw kay Nancy. Dahil alam ko po na siya ang gusto ko ngayon. Masaya ka na? Medyo kumukunti na yung problema ko, Tito. Mag-iingat ka lang. Iba ang laro ni Oz. Anong gusto niyong gawin ko? Mamatay ako sa gutom. Well, kung meron kayong may sasuggest na work para sa akin, di mas maganda, Tito, di ba? Pero, Tito, walang rebellion na naging empleyado. Ayoko maging empleyado. Ang hirap sa'yo. Hindi ka tinuruan ng ama mong magtrabaho. Ito ba ang gusto mong buhay, Daryl? Kasi naman, mamalimos ako. Mas gusto niya ba mamalimos ako? Mas maayos na to. Namamalimos ka rin. Mas malaking halaga lang. At may kapalit. Hindi ganito ang gusto mong maging buhay, Daryl. Tito, wala naman ibang pwedeng sisihin dito kundi si Daddy. Di ba? Kung tinuro niya sa akin yung mga dapat niya ituro, di sana hindi ako ganito. Ngayon, huli na ang lahat. Wala akong mapuntahan. Kaya nga nandito ako sa inyo eh, di ba? Kung magsalita ka, parang wala ka ng pag-asa. Parang naibenta mo ng lahat. Bata ka pa. May panahon ka pa. Kung akala mo na naibenta mo na ang lahat, may natitira pa sa'yo, Daryl. May puso ka. Huwag mong pababayaan yan. Dito matutulog si Clarissa. Bakit hindi mo siya kasama? Nasaan siya? Busy si Clarissa sa bagong project launching natin. Ayaw niya ako makita? Is that it? Ayaw makipagkita sa akin ni Clarissa? No, Monina. In fact, she sends her wishes. I don't want her wishes. I want her here! Monina, calm down. No. Hindi mo maintindihan. Gusto ko siya makita. Kailangan ko siya makausap. Kailangan ko siya. Anak ko rin siya. Kailangan ko siya! Okay. Alam mo, ang sabi nila, dati pa naman na hindi kami bagay ni Clarissa kasi taas-taas niya. Ngayon naisip-isip ko lang, mas mataas ka rin naman kaysa sa akin Ikaw teacher, ako janitor lang ako. Alam mo, hindi naman ako tumitingin sa trabaho eh. Magkaibang-magkaiba talaga ni Clarissa, no? James, mabait ang kapatid ko. Kaya lang, talagang napakataas sa mga pangarap niya. Ikaw ba? Kahit minsan di ka nangarap?
Pangarap din, syempre naman. Pero kasi magkaiba kami ng mga pangarap eh. Ako, hindi yung pera, hindi kayamanan, hindi karangyaan. Yung mga simpleng pangarap lang. Tulad ng ano? Hindi na. Natupad na naman yung iba. Eh di sana sumagot ka sa mga phone call niya. Akala niya tuloy galit ka pa rin sa kanya eh. Sinabi ko nga na nagsusorry ka. Pero ayaw niya maniwala dahil hindi ka nagre-respond sa mga text or calls niya eh. Wait, papakausap ko siya sa'yo. I'll call you in 5 minutes, okay? Hi, Mars. Oh. For me? For Daryl. I took him on my wings. Gaya nga ng ginawa mo sa akin. Kailangan, men's line ko na ang suot niya. Being as my mom. Nakakaintindi ka naman ng exclusivity and restrictions, right? Exclusive to whom and restricted to what? Tinutulungan ko lang ang pobresito mong pamangkin. Huwag mong kalilimutan. My pen is still more powerful than your needle. Maraming bagong designers dyan na humihingi ng atensyon ko para mapakilala sa society. The society in which I belong to, kung saan bagong salta ka lang. Mag-iingat ka. Kadugo ko ang pinakikialaman mo. Don't worry. I'll remember that. Good. Monina? 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 God, Monina? Nick! Nick! Okay, sige, ingat kayo. Tuloy na po kami. Sige, sige. Ako, anak, magtatagal ka pa ba? Mauna na lang kayo sa akin, Nay, kasi hindi ko pa matapos tong ginagawa ko eh. Kulang pa ako sa raw data. Hindi ko makukuha yung resulta. O, sige. Mauna na ako sa'yo, ha? Huwag ka masyado magpapagabi, ha? Pa. Hello, Ninong? Oh, sige po. Okay. Nay? Pwede niyo ba akong samahan sa ospital? Ninang? Monina? She's okay. She tried to commit suicide by taking a lot of... Clarissa? Bumalik ka. Salamat binalikan mo ko. Salamat. Ninang, hindi naman kita iniwan. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Ikaw na lang ang nag-iisa kong anak. Ayaw na niyang mabuhay. Baka gawin niya ulit yung ginawa niya. Yun ang kinakatakot ko. Nay, mabuti pa ko siguro. Umuwi na muna kayo. Ako na lang magbabantay kay Ninang. Sige, mabuti pa. Pati ko na kayo kumari. Clarissa, maraming salamat. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpapasalamat na nandito ka para sa asawa. Ninang naman, para ko na kayong pamilya. Kumari, kasama magalit kung minsan papaisip ang
Sana naging anak na lang namin ito si Clarissa mo. Nay, pagpasensyahan niyo na lang si Ninang. Kasi wala pa siya sa sarili niya. Ang sabi nga nila, maswerte pa sila dahil na-pump out yung mga gamot na ininom niya. Nagulat lang ako dun sa tawag niya sa'yo. Bakit ba, Nay? Ano ba sinabi ng ninang niya? Kaya nga ayaw ko magpakita sa kanya eh. Kasi akala niya iiwan ko rin siya katulad ng nangyari kay Therese. Tapos bigla na lang, yun na yung tawag niya sa akin. Sabi niya, ako na lang nag-iisa niyang anak. Baka naman namimiss lang niya si Therese. Hindi naman siguro kami parehong mag-isip ng kumari ko eh. Si James, hindi ko tatawaging anak si James dahil hindi ko naman talaga siya totoong anak. Is she coming tonight? Susubukan mo niya. Nag-empake kasi sila ng gamit nila. But it's time that I leave. Mahal na mahal mo si Clarissa. Like a daughter. Siya lang ang makakapuno ng lugar na iniwan ni Therese sa puso ko. Hindi na ko. I was thinking, if you don't mind, what if we legally adopt her? What are you saying? Hindi na rin ibang tingin natin kay Clarissa. At ganun din siya. Halos parang tayong nagpalaki sa kanya. But is that possible? Papayag ba si Nati? Pwede ko siya kausapin. That is if you want. Maging totoong anak mo si Clarissa. I do. I do. Bilisan mo maglakad, hinintay na ako ng mga estudyante ko. Sino ba ako ngayon? Hintayin ako na makakulis siya ng matimba ako eh. Sino na? Kababata ko, si James, mga co-teacher ko. Kababata lang? Boyfriend ko ho. Mauna na kami, excuse me. Balak mong pumasok ng ospital mamaya para bisitahin ng ninang mo. Baka doon ka matulog. Pinaganda kita ng mga damit mo. Bait mo naman, Nay. Salamat, ah. Actually, tamang-tama kasi pinapadiretso na ako ni Ninong sa ospital. Tinext niya nga ako, tapos ang sabi niya, pagkatapos daw ng meeting ko, dumiretso na ako doon kasi may sasabihin daw na importante sa akin si Ninong. Ano naman sabi? Hindi ko rin alam eh, pero tamang-tama naman kasi may ibibigay ako kanya. Ito yung... Bigay po to sa akin ni Therese. Nakita ko kasi to eh. Tapos malungkot ako nun. Tapos,
Pinahiram niya sa akin. Nung binabalik ko naman, ayaw na niyang tanggapin. At tinago mo mula noon. Mabait naman ho si Therese. Iba lang siguro talaga yung pamamaraan niya ng pagpapakita nito. Napakaswerte talaga ni Nati at nagkaroon siya ng 2 anak, katulad ni Nancy. Alam mo, kung ako siguro si Nati, walang-wala akong mairereklamo. Yun lang naman. Yung maswerte din naman si Therese na kayo naging magulang niya. Pero inyo, nakuha niya lahat ng gusto niya. Clarissa. Meron sana kami tatanong. Sige lang ho, Ninong. Kung kaya ko naman sagutin o kaya kong ibigay, hindi naman kayo mapapahiya. Paano kung sabihin kung gusto ko namin i-adapt legally ni Monina? Bakit po? Ninong, alam ko namatayan kayo ng anak and alam ko mahirap tanggapin ito at masakit ito para sa inyo, pero I can never be Therese. Ito ba ang kinakatakot mo, Clarice? Na magiging kapalit ka ni Therese? Hindi yun ang intensyon namin. Noon pa man, parang anak ang turing namin sa'yo. Halos kapatid ni Therese. Kaming tumayong pangalawang magulang mo. At mula noon, hindi ka naging iba sa amin. We just want everything to be legal. Paano naman ho si Inay? Hindi niya maiintindihan to. Apelido mo lang papalitan namin. Siya pa rin ang tunay mong ina. Hindi ka namin kukunin sa kanya. Sinisigurado na namin ang kinabukasan mo at ng buong pamilya mo. Ayan, tingnan mo nangyayari kapag wala kang konsentrasyon sa trabaho. Halika na po, Aling Nati. Daling ka namin sa ospital. Anong sa ospital? Sa klinik na lang. Gagas pa ang kumpanya sa ospital. Kasalanan naman yan dahil sa kapabayaan niya eh. Halika na po, sa klinik na lang po. Hindi, sige, okay lang ako. Medyo nahilo lang ako. Hindi ko naman akalain pag sumandal ako dito, babagsak yung mga kahon. Susunod kasi sa trabaho, huwag tatanga-tanga. Kamusta dito? Ano sabi ni Lolo? Tutulungan daw ba ako? Disinherited ang papa mo. Alam mo yan. Labo naman. No? Bakit naman? Problema naman nila kay Papa yun eh. Revilla pa rin ako eh. Kung ano man yung problema nila kay Papa, out ako dun. You can't blame them. Nakakarating din sa kanila ang mga pinaggagawa mo. Sobra naman sila magsalita. Akala mo naman sino silang malinis. Bakit santo ba ang mga Revilla? Tito, tanungin kita, sino ba tumulong sa amin ng problema si Papa? Wala. Ni isa sa kanila, wala. Kaya nga nangyari sa amin yung ganyan eh. Okay, fine. I will do my best. Kakausapin ko sila. Dapat na siguro, Tito, dahil nahihiya rin ako. Kundi lang dahil sa inyo. Wala na siguro ang pupunta. Kailangan tumutulong sa akin. Don't mind it. Dara, dress up. I need an escort for tonight. Sige, di kausapin niyo muna yung family natin, Tito. But for now, kailangan ko pang mabuhay. Last time I checked my calendar, wala akong event na natatandaan for tonight. Don't worry. This is not business. It's a party. And I'm not invited. Oh my gosh! Oo nga, no? Baka naman you're losing your stocks as a social butterfly. Better start spreading your wings now, darling.
Baka magkamali ka na iniisip, ha? Dito, bisitang ligaw. Eh ano? Bisitang syota. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi kanina, doon sa mga co-teachers mo na boyfriend mo ako. Hindi, no? Kailangan ko lang sabihin niya na pasubo lang ako. Ito naman, no? Huwag naman ganyan. Buong araw ako masaya kasi umaasa akong boyfriend mo na ako tapos lalaglag mo lang ako ng ganun-ganun. Joke lang. Alam mo, hindi lang kasi ako sanay nang sumiseryoso ka. Kasi seryoso na ako sa'yo. Nay, anong nangyari? Nadisgrasya si Aling Nati kanina. Nahulugan ng kahon. Ayaw magpagamot eh. Anak, wala ito. Nahilo lang kasi ako kanina kaya nagpasama akong pauwi. Nay, hindi ko po pwede. Kailangan pumunta tayo sa clinic. James, samahan mo ako. Tara. Nay, bakit, Nay? Are you okay with the revision on this part? Review mo muna. Kalip. May problema ba? Hindi, wala. Iniisip lang ako. Siguro mabigat yan, no? Para hindi ka makakonsentrate sa trabaho. I have a theoretical question for you. Kung may isang pamilya na gusto umampon sa'yo, isang pamilya na mas mayaman, iiwanan mo ba yung family mo? Tapos ano, kailangan layuan sila? Ganon? Hindi naman. Pero, magpapalit ka na ng apelyido, hindi na yung apelyido ng dad mo. Okay lang. So, you mean gano'n lang yun? Gano'n lang kabilis yun, ipagpapalit mo yung pamilya mo? Ano ka ba? Hindi naman yung pamilya ko yung ipagpapalit ko. Apelyido lang, eh why not? Lalo na kung may kalakip na pera, di ba? Pero hindi ba parang tinatakwil mo yung pamilya mo pag gano'n? Well, siguro sa simula, pero magbabago rin yun. Lalo na pag makita ng pamilya mo na mas makakatulong ka sa kanila na ginagamit mo yung ibang apelyido kaysa dun sa dati. I still miss Therese. Hindi ko alam kung saan ka dadalhin ng kalungkutan mo. Wala na akong anak. Ayoko mawala ng asawa. So itong pagtulong na ginagawa mo sa akin, magkano naman ang porsyento makukuha mo? Hindi ko kailangan ng barya mo. Kapag nalulungkot ako, paliligayahin mo. Kailangan magpatuloy ang apelyido ng Gardamonte. At kung ampunin natin si Clarissa, this will be assured. Are you out of your mind? Naalala niyo ho ba na sinabi ko sa inyo na gusto akong kausapin ni Ninong kanina umaga? Ano bang pinag-usapan niyo? Gusto daw ho nila akong ampunin. Kaya kong abutin ang langit, gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo nang iwan ang puso kong sawi. Anong magagawa upang itama ko ang aking mali? Ngayon'y nagsisisi